Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Ang oras sa Radyo Pilipinas sa 1:03 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tugtog Biyernes, pagdulong sang mga balita. Hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultiro, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo adlaw kita sang Huwebes, October 2, 2025. Ako ang inyo makaupod Hope Trichante kag ini ang Balita Sosyal. Sini nga adlaw sang Huwebes mga kaabyanan, pila ka mga topiko nga aton nga pagaistoryahan sa Balita Sosyal. Lakip na diri no ang ginhiwat nga strike ukon ang pag-untat sa trabaho sa mga contract of service nga mga employees sa Angel Salazar Memorial General Hospital sa San Jose de Buenavista. So si Governor Paulo Javier mga kaabyanan nagpatigayon sa press conference sining adlaw no Huwebes October 2 in relation no sa ginhiwat nga untat trabaho sa mga COS sa Angel Salazar Memorial General Hospital. Ang concern mga kaabyanan sa mga empleyado nga ini ang delay no sa sweldo sa mga contract of service. So hibaloon nato nanuayhan ang comment ni Governor Paulo Javier sa ginhiwat ng strike sa mga contract of service employees sa Angel Salazar Memorial General Hospital. Medyo unfortunate inikiti. We know no nga may mga pasyente ang mga empleyado nga ini. So paano ayhan no ang mga empleyado sa rather ang mga pasyente no sa Angel Salazar Memorial General Hospital. Amo pa naman ini no ang main hospital sa may province of Antique. So gilayon no nga nagpatawag sa press conference ang gobernador sa probinsya. Also mga kaabyanan, sining hapon istoryahan man naton ang komento sa alkalde sa Pasay City in relation sa natabo nung 6.9 magnitude nga linog. Naghiwat sila no sa assessment sa mga istruktura or edipisyo no sa may Pasay City, and we'll see kung ano ang nanging resulta sa sining assessment, and at the same time ang comment man no ni Mayor Stephen Palmares regarding sa natabo nga pagkaralipong sa City of Pasay sa September 30 kay sa diin may event no ang Pasay City College, tapos may natabo pang linog and then brown out, may mga nalipong nga mga estudyante. So ano bala ang comment diri no ni Mayor Stephen Palmares. Ginkuha man mga kaabyanan sa Radyo Pilipinas Iloilo ang komento sa alkalde sa nagtaliwan nung katapo sa Philippine Coast Guard nga tumandok sa Pasay City.
And of course, ang pagpanghanda sa Pasig City LGU sa sining bagyo nga si Paulo, kung lang taon nato mga kaabyanan sa track sang pag-asa, hindi direkta no nga maglabay sa Western Visayas ining bagyong Paulo. However, ang epekto sini no pwede sa gihapon makadalas ang pag-ulan-ulan. That's why even ang aton nga mga LGUs diri sa Region 6 nagapanghanda no sa posible halit nga matuga sa nga bagyong Paulo. Doon kita no kuha kita sang leksyon sa natabo nga bagyong Opong sa aton diri sa Western Visayas kung sa diin pila ka mga area sa Region 6 including ang Negros Occidental ginpaidalom no sa tropical cyclone wind signal number 1, number 2 and may even pang mga parts nga ginpaidalom sa signal number 3. So bantayan ina mga kaabyanan no ang komento sa alkalde sa Pasig City. Meanwhile mga kaabyanan sa sining tinio no magakuha kita sa live report kay kaina may ginpapauli temprano ang mga estudyante sa University of the Philippines Visayas High School Campus inibangod sa bomb threat no do ano ka matuod ini baluon naton kay di ini lango-lango ang magpaugpahog no na may ara sang ipalupok nga bomba sa isa ka building or sa isa ka edipisyo no diri sa aton sa Iloilo City. So gilayon man ini nga ginaksyonan sa aton nga mga otoridad. So ibaluon naton ang detalye no sa sini nga report ni Janelle Baclay. Jen, maayong hapon. Ngayong hapon, Hope, alas 10 ang aga sang ginpapuli temprano ang mga estudyante sa University of the Philippines Visayas sa high school campus kasunod sa nabaton nga bomb threat sang Buluthuan na interview naton kagina si Gertrude Charlotte Tan Mabilog ang information section head sang UPV kag faculty man sang Buluthuan nga suno sa iya nagsugod ining pamahog sa nabaton nga mensahe paagi sa messenger sang ilang mga estudyante, hindi lang isa kundi daw madamo ang mga estudyante ang nakabaton sang pamahog sa ila siniyang cellphone nga may kunabi may ara sing bomba nga malupok dira no pero ipamangkot ang taga UP kung may partikular nga mga lugar kung diin ginputang abi kuno sa CR sa building sa classroom o kung sa diin nga parte sang campus wala sang specify ang iniiyang mensahe. Sa una, suno kay Mabilog nga daw gin-ignore lang ini kung tani sa mga estudyante kag responsible man ang mga estudyante kay wala nila pang forward gilayon ang ini nga mga mensahe. O galing kay hindi malipod nga may ara ginaya nga nakulbaan posible nga mag-panic kagamoy na ang nangin rason kung nga ang nagpakamaayo na lang ang ining mga manudlo sa UPB nga tawgan sang pulis kag i-report ang ini nga insidente. Kay ang nabaton diri nga mensahe Hope is budlay nila tumudon kundi nagarin ang source kay Mabilog nga may Arabic translation ang mensahe sa ila sini nga cellphone so may ara sang English tapos may Arabic nga mga letters nga do nagdugang pagid sa mga nakabasa sini kiti nabudlayan guro sila mag-interpret so pakamayo na lang para mangin safe na lang kag hindi maguba ang concentration sa mga estudyante kiti may lecture may mga klase ginpapuli na lang sila kiti apektado ang security kag ang concerns ang aton sini nga mga estudyante kag papauli sila. Kag ginresponderan man sang taga-Explosive Ordnance Division ang iniiyang report. May K9 unit dito nga gindala ang EOD para mag-secure sang palibot ti tanan dito nga area nga pamusod. Parts sang SOP sang EOD nga usisaon ina no ang hindi basta-basta ang pag-clear sang area
basta nga masuguran. So tanan nga mga hulot klasihan, tanan nga mga corners, CR, may procedure nga ginapatuman, no, ang aton siniya nga Iloilo City Police Office, at the same time ang aton nga mga katapo sang Explosive and Ordnance Division. Jen, no, sa aton nga mga tagpalamati, may we know kung naibalaan bala kung ano exactly ang text message nga nabaton sa mga estudyante. Pamatian naton ang paathag ni Gertrude Charlotte Tan Mabilog, ang information section head sang UPV High School campus kay nasang na-interview sa makatapo sang media. Si Gertrude Charlotte Tan Mabilog. Isa, and then, sige pa na lang siya, 3 others, so 4. So, buong aga. Agahon na siya. Sa morning, nag-amat-amat na siya damang around 7. Clarify ko lang, ma'am, through social media na siya. Messenger. Thank you. Alright. Okay, So, thank you, ma'am. so far, wala kita sa among students, dili na bilin sa Wala na kami. faculty. Wala man. I'm a faculty, but I'm also from the Information and Publications Office. My principal is here, our security service force, and a handful of first responders sa among health services unit. Thank you. May may specific area. Wala, pero ang ginpadalaan repeatedly are our high school students. Repeatedly. Agin pang chat na or Messenger. Messenger. Dapat yan ang kabayan sa pagpahayag, no, sa information na section head sang UP Visayas. May kang tanan sa sining nabato nila nga mensahe. So pag ini sa messenger, hindi ini tawag sa telepono, kundi sa messenger ini, no, nga nabaton. Wala man gin-explain gid or ginbasa ni Mabilog, no, ang kaundan sa sining mensahe. Kay gin-turn over nila na ini sa EOD. Pero na-mention niya gid nga may mga Arabic translation. Siyempre nahadlok daan ng iban basta may mga amusina. Daw hindi nila mahangpan ang full text sang sininga threat. Rason nga ginpapulit na lang nilang mga estudyante. So wala klase sa UPV kay Inasaga hasta sa subong Hope. Let me just clarify, Jen, no, ang pagpauli sa mga estudyante para lang ini sa mga high school students. What about sa mga college students sa University of the Philippines, Visayas, Iloilo City Campus? Kay na sa paglibot naton dito daw part man sang kay ang damo lang gidagaling mga estudyante sang high school. So ang mga college di daw hindi gid mo na kadamo pero wala gid paralyze ang bilog nga klase while ongoing ang EOD. So hambal ka gina ni Gertrude Mabilog nga for the meantime igamiton nila ang oras, no, sang EOD, i-maximize nila hindi sila magdali para mapasiguro gid, no, bisan masiling naton nga daw masiling langulango or hindi matuod pero parts ang SOP nga ginasunod sang bulutuan nga dapat ang otoridad gid ang magdeklarasi na, no, nga clear na kag gina-take nila seriously ang anuman nga pamakog nga ila na baton na para nga mapasiguro nga mabutang sa hindi peligro, no, ang mga estudyante sa UP Visayas. Jen, kamusta naman yang aton nga mga manunudlo? May advice bala, no, nga pwede na sila ka-resume sang ilang trabaho, even ang iban pa nga mga non-teaching personnel sang UP Visayas? Suno ka gina sa UPV, no, mayara lang sila sing area. Ang iban wala man nagpuli ng mga teachers. Actually ang principal nila kuno adto dito sa sulod. Ang mga teachers ara lang sa palibot, no. Masig mangita lang sila sa mga lugar, pero wala man gid ang iban nagpalauli, no. Pero mayara lang sang daw holding section while ongoing ang ining inspection sa aton siniya nga EOD. Kay hindi man magpasugot ang taga UP kagina nga kagang taga EOD nga maupod gani ang katapos ng media sa inspeksyon nila. Kay delikado. That's why hasta lang kita sa gwa, no. Pero makitaan gid naton kagina, no, ang pag-accommodate sang UP Visayas kay ining information daw bag-o sa ila kag gina-trace up sa aton kapulisan kiti daw uso ini
bago ang UPV, kaagi ni natabo sa Isatyo, nakaagi man ni, sa San Agustin. So, gina-trace up kung bala, ano ining account, kung kasi sino ini account, kay ginapatihan nga fake account ini. So, kung i-trace Dami mo, account lang siguro. hindi gigawa clear, hindi mo mabalaan kung sino ang ngalan, kag may iban nga nagasasko, amo na bla, kung hindi na mabalaan kung estudyante o kung sino, kaya ang term dito nila kagina nga daw hacker, no? May pagka-hacker ang sahi isang pamahog nga nabaton kagin pasa-pasa sa mga estudyante. So una naka-receive estudyante, hindi faculty, kundi gin-report ini sa estudyante sa ilang mga manunudlo, kag hindi lang isa ang nakabaton. So do nagpasa ini do silang gina ni ma'am is mga 2-3 do nagdamo na gid. Pero grabe controlled nila na gin-affirm pa kagina ni ma'am Gertrude ang mga estudyante nga wala nila dayon ginadasig share. Kaya basi mag-create sang scare bla. Yes. Kaya dapat think before you click, i-verify ang information. Gin-observe na sa mga estudyante. Ugaling kaya kinahanglan nga i-verify kag daw trabaho din sang otoridad ang pag-declare, no, sang isa ka lugar kung ini siya hilway sa pamahog, especially sa bomb threat. Pero kung madakpan kasi natin, may penalidad din na ang bomb threat na mo ginayang matuod, kaya isa na karon sa gina-trace up sang aton sining kapulisan. Last na lang siguro dyan, no? Kung kamusta ang nanging resulta man sang inspeksyon sang Iloilo City Police Office, kung may ara sila sang as of now, clearance. nagahulat pa kita sang official statement nila kagina, no? Kaya daw ka-early pa lang, pero siguro later on makapagwa sang official statement gid ang Explosive Ordnance Division sa ilang sa ilang follow up report kay kagina medyo nadugay-dugayan pa abot ang EOD, no? Tungod nga may mga ginasunod sila nga mga proseso hasta sa pagdala sang K9 units kag iban pati malapadaan mamhok mo ang campus ng UPV. So, hindi lang isa ka building, kung tanawon mo da, lapad na. May area dito sa Delgado, kag may diri sa may General Luna, kag may mga construction workers pagidya sa sulod. So, hindi lang estudyante gina ang natublag, kundi pati ang mga trabaho sang mga construction workers nga ginpagwa sa ila siniya nga mga area. Kay damo, building na subong nga ginapang obra sa sulod sang campus. So, wala man matingala ang iban nga tiabi nila ginpagwa tungod nga may kay balaan man naton nga may linog sang nagligad, no? Ay nagpili lagi niyang mga workers mo ara sa gwa sang gate sang pader sang UP Visayas kag wala sila gintagaan clearance nga magbalik sa ila trabaho. Dito lang sila nagpalanyaga sa dalom sang flyover kag sa kilid sang mga pader dira kay ina udto gid, no? Lunch time gid sang nagpatigayon sang inspection ang EOD unit sang ICPO. Yes, madamo gid nga salamat, Janelle Baclay. Amo ni madulong naton nga report para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, report. So nabatian mga kaabyanan ang report no ni Janelle Baclay tuhoy sa sining bomb threat sa University of the Philippines Iloilo City Campus or UPV Iloilo City Campus. So sa diin no ang mga estudyante, especially sa high school department, nakabaton sa pamahog, no? Nga may palukpon nga bomba sa sulod sang UPV Iloilo City Campus. So, mayo man kay madasig, no? Nga gin-aksyonan sa mga kapulisan and even ang aton ng mga estudyante wala man no nagpanic sa nakabaton sa amo nga mga mensahe, but rather no dangop nila ini sa ilang mga manunudlo or sa mga persons in authority sa University of the Philippines Visayas Iloilo City Campus. And sa sini naman yang tinion mga kaabyanan, i-follow up naton kay may ara na sang resulta ining ginhiwat nga pag-check no sang kapulisan sa campus sang University of the Philippines Visayas and hibaloon man nato no kay ang Bureau of Fire Protection Region 6
Nagpadala mga kaabyanan sang Special Rescue Force agud magbulig sa search, rescue kag retrieval operations sa Bogos City sa Cebu Province. By the way, no, kung kahapon na report naton nga may team no from the province of Antique nga on standby for possible deployment, ang Bureau of Fire Protection mga kaabyanan no, committed man nga magpadala sang Special Rescue Force agud nga magbulig sa search, rescue and retrieval operation sa Bogos City sa Cebu kay dako gini no nga kinahanglan sang mga responders man didto no ang dugang nga manpower sa pagbulig sa nangin epekto sang 6.9 magnitude nga linog sa Cebu Province. So sa sining atin yung mga kaabyanan magakuha kita no sang report gikan kay Paul Tarosa. Radyo Pilipinas, report. Paul, mayong hapon. Mayong hapon ay unahon ta na ining report no from Iloilo City Police Yes. Office sa sining natabo nga bomb scare dira sa University of the Philippines Visayas Iloilo City Campus. Nagpatigayon sang paneling operation ng EOD K9 unit. More or less mga isa man guro ni ka oras madugay ining process nila kay tanan ning lugar sa eskwelahan gin-check nila to ensure nga wala sang explosive kag kun may ara gid man sila lang gid ni ang nakahibalo kung paano nila ini makuha, ma-recover nga wala sang may masamaran kag ang maayo lang nga balita hope nga negatibo no natapos ang operation 12:40 sang udto wala sang explosive material o kon bomba no nga nakuha ang aton nga kapulisan subot silingon pahog-pahog lang ining bomb threat kag nakita naton nga dapat padalman ini sang aton nga Iloilo City Police Office kung sino no ang nagapalaptas ini kay ang na obserbahan naton mga eskwelahan tanan ang mga gina-target in the past ang ISAT, ang University of San Agustin, yes. ang Central Philippine University na dumduman ko pa na na biktima man isang bomb threat. So lantawon naton nga ang puro eskwelahan ini. So we hope matagaan ini talupangot sa aton nga kapulisan. Yes, hopefully no kagang even ang aton nga mga PNP padayon sa pag-educate sa mga pumuluyo regarding sa accountability no sa mga pumuluyo nga nagapamahog, nagahatag or naga-send sa mga messages kaangay sang bomb threat nga natabo no diri sa may University of the Philippines Visayas Iloilo City Campus. Mga muni nga klase sa mga individual dapat mapasakaan ini dayon sang kaso kay ti nagahatag ini sang katublag pinsaran nyo bilang klase no sang University of the Philippines na na perwisyo kay imbes nga magklase ginpapauli na lang no ining mga kabataan ang bilog nga hapon bilog ng adlaw kay hasta subong nga hapon way sila sang klase so ang hassle bala no nga dala sa sini nga mga pagpamahog so we hope nga madakpan ini ma-identify sang aton nga kapulisan. Pero paano nila ginasuguran sa karon Paul no ang investigasyon para matumod ang identity sa likod sining send sang mensahe sa mga kabataan? Amo na ang hibaloon naton hope no sa Iloilo City Police Office ano blang process nila paano ma-identify ang ining mga personalidad, mga individual abi kung damo hindi sila nga nagahatag sang katublag kung hindi kita magsala ang University of the Philippines Visayas Miagao Campus naka-experience man sa sining bomb threat pero mayo lang kay negative man ato pero mula na galing no matingala ka lang nga ang target gidya puro eskwelahan. Yes, nagahatag ini no sang trauma sa aton nga mga estudyante no, especially lamharon pa lang mga edad nila high school. Naga-create kita sang trauma sa ila no sa pinaagi sa sining mga jokes or bomb jokes, bomb threats nga ini no para sa mga estudyante. And speaking of trauma Paul no, ang Cebu City or ang Cebu Province padayon ng ilang pakigbato no sa natabo nga 6.9 magnitude nga linog and I heard no ang Bureau of Fire Protection magahatag man or maga-deploy man sang ilang nga mga personnel agud magbulig sa search, rescue and retrieval operation. Eksakto ina hope no nagpadala sang 20 ka firefighters sa Bureau of Fire Protection Region 6
agud magbulig sa search, rescue kag retrieval operation sa Bogo City, Cebu. Ang deployment o kanang send-off ginpangunahan ni Bureau of Fire Protection 6 Assistant Director Fire Senior Superintendent Bartolome Biliran. Ang Special Rescue Force sa BFP amuning trained no sa specialized rescue operations, labi na kon may kalamidad kag emerhensya. Ining color sang ilayang nga uniform. Muning ginakabig elite force sa Bureau of Fire Protection. Kuti dako gid nga bulig sa sitwasyon sa mga residente dito sa Cebu kag ang pag-deploy sa mga personnel nagapakita lang sa commitment sa Bureau of Fire Protection nga magserbisyo kag magbulig sa mga residente nga naapektuhan sang linog sa Cebu. Yes. Kaya bala nato no ang Bureau of Fire Protection mayara na sila training. Kangay man bala no sa ginpadala or ang naka-standby nga team sa province of Antique, trained sila sa collapse structure search and rescue. The same no nga aton nga mga sa Bureau of Fire Protection may team man sila nga trained specifically sa mga pareho nga natabo no sa may Cebu province kung sa diin may mga kinahanglan i-rescue bangod sa mga nag-collapse nga mga structures, Paul. Amo na ang naistoryahan namo ni Ma'am Tina Ilustre Mayor kahapon. Yes. Ang collapse structure search and rescue nga kuntani kada LGU sini may mga trained personnel sila. Yes. Kasi why naton ginapangayo kung may linog nga matabo diri sa aton nga lugar, kada banwa na or kada syudad may trained na mas mapahagan-haga nato no ang mga epekto sa sining kalamidad ho. Sa Antique may on standby silang 16 personnel. Sa Bureau of Fire, Paul, naka-mention kung pilayan ka personnel ang magabugos ang team no nga ipadala sa Cebu province. 20 no ang ipadala, pero sa nakuha nato nga information so far amo pa lang ni ang ginapadala na actually kahapon ini sila kundi kita masala ginpadala man ini gilayon. Kasi may mga nakita nga mga katapos ang Bureau of Fire nga ato na didto gin-deploy no base man sa Facebook page gid sa central office nila. So kinahanglan gid sang taga Cebu ang tanan nga bulig nga pwede nila makuha sa aton nga mga kauturan kay terrible gid ang halit ni gibilin sang linog sa ila kag padayon pa ang mga aftershocks. Yes, madamo gid nga salamat, Paul Tarosa. Balita sa Iloilo City Police Office kag Bureau of Fire Protection para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, report. Nabatian mga kaabyanan si Paul Tarosa nagatag sa aton no sang update na gikan sa Iloilo City Police Office kag na-confirm no nga negatibo sa bomba ang surroundings upon ang University of the Philippines Visayas Iloilo City campus. That's a good news no, pero wala nagauntat dira nung investigasyon sang Iloilo City Police Office kaya kinahanglan pa Manila no nga ma-identify kung sino bala ining individual sa likod sang pamahog no o kon bomb threat nga ginsend sa mga estudyante sa UP Visayas High School campus. And also no kudos sa Bureau of Fire Protection sa ilang commitment nga mag-serve and also magbulig sa mga kauturan naton sa Cebu no na naapektuhan sining 6.9 magnitude nga linog nga natabo sa September 30 9 pasado alas 9 no around 9 to 10 sa gabi natabo ining 6.9 nga linog kag madamo sa mga buildings ang nag-collapse no or madamo sa mga infrastructure ang nagkalaguba especially sa northern Cebu no or sa Bogo City sa Cebu ang sentro sa sining mabaskog nga linog. That's why no nagpadala na sila sang ilang personnel 20 personnel trained personnel para bilang dugang nga puwersa sa aton nga mga otoridad no nga magbulig sa search, rescue, and retrieval operations. Unfortunately, mga kaabyanan, sandig sa FIVOX, ara na sa 2,652 ang nabalhag nga aftershocks sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology
Kasunod sining 6.9 magnitude nga linog sa September 30. In fact, no, kahapon or kagabi, may mga kauturan kita diri sa Iloilo City nga nakabatyag man sang linog kay sandig sa Fivox around 9:03 p.m. sang gabi, October 1, may ara sang mabaskog nga aftershock ining magnitude 4.9 no sa Bogo City sa Cebu man. That's why ang pila ka mga intensities na balhagman no sa mga neighboring provinces sang Cebu. In fact, mga kabiyanan, ara sa Cebu Province, si President Ferdinand Marcos Jr. So nag-abot no sa Cebu Provincial Hospital, Bogo City, si President Ferdinand Marcos Jr. para personal nga bisitahon ang mga biktima sining 6.9 magnitude nga linog sa Cebu Province. So ginpasiguro man ni PBBM ang maayo nga sistema, organized system sa paghatag sang relief goods kag matinlo nga supply sang tubig sa mga nangin biktima sining mabaskog nga linog, and also klaro man no kag hatagan man emphasis ining zero balance billing program sa mga ospital sang DOH, applicable sa mga na-ospital bangod sang magnitude 6.9 nga earthquake. Nagpasalamat man ang presidente sa mga volunteers or volunteer professional health workers nga nag-respond sa nasambit nga kalamidad. Speaking of earthquake, mga kaabyanan, since nga nabatsyagan ang nasambit nga linog diri sa aton sa Panay Island, following sang 6.9 magnitude nga linog na to, no? Sa Cebu, ang sentro sa Cebu or sa Bogo City in particular, kita diri nakabatsyag man, no? So, after that, no, following sang sina nga incident, ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Office or Council, headed by, of course, ang hepe no sang OCD Region 6, nagmando nga ang tanan nga mga offices or mga LGUs dapat mag-conduct sang assessment sa structural integrity sang ila nga mga buildings sa ila area of responsibility. So ang Pasig City, mga kabyanan, nag-join sa sina nga call sa RDRRMC. So, hibaloon naton sa aton nga pagbalik, ano bala ang nangin assessment sa Pasig City, ano ang nangin comment ni Pasig City Mayor Stephen Palmares. Bantayan mga kaabyanan sa pagbalik sang balita sosyal. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Nikay de Guzman in Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from Sausawan, where you dip the isaw.
But that's just 3 of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana Q, kamote Q, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman tiyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang oras sa Radyo Pilipinas sa 1:38 sa hapon. Sa gihapon mga kaabyanan, ini si Hope Torrechante kagning balita sosyal, and as promised ato na nga ibaluon ang komento sa nga alkalde sa Pasay City sa pila ka mga hitabo no sa Pasay City, partikular ining assessment sa structural integrity sa mga buildings sa syudad or sa component city, and at the same time ang comment man sang alkalde sa natabo nung nagkaralipong ang mga estudyante sa isa ka event no kung sa diin may linog, nag-brown out, so nag-cause ini sang perhaps kakulba no sa mga estudyante. So may mga pila ka mga students ang nagkaralipong sa Pasay City. So yari mga kaabyanan, pamatian ta no ang mensahe ni Pasay City Mayor Stephen Palmares. Now, halingkay ng aga hasta maapon nga assessment and inspection katon nga city engineering at the same time the office of the building official. Kaluyan man kag ginapasalamatan gyud naton nga why gid may na record pa as of now nga may mga mayor nga guba or may mga na-damage ka sa may infrastruktura naton, particular yung mga gobyerno structures, eskwelahan, at tulay kag iban pa no. So far so good sa siyudad Pasay kag gapasalamat kita nga mayad tagyatanan. Yes. Mayor, particularly diin inigin kagtuan sang atong inspection team man di nga mga lugar. Well, una ato nga City Hall, Health Center, mga eskwelahan, City Arena, tindahan, kag almost karon nga pun tanan doon nga government facilities no. Kag karon sa hapon nagaulat na ako ka inisyal nga report sa City Engineering naton kag Office of the Building Official. Mayor, subo nga adlaw no October 1 gin-suspend ang aton nga obra sa government, and at the same time ang classes naton tomorrow may ara na balang lauman nga anunsyo man ang aton nga mga pumuluyo, may kanselasyon bala sa gihapon.